Pulong Duterte, tsaka si Pastor Apollo Kibuloy, doon ko nakita yung ano eh. Doon ko nakita yung pagiging tunay na leader. When you are a leader, kung may gusto ka na isang bagay, you will want it done. Kung baga gusto mo matapos, katulad ng sinabi mo kanina, pag may sinabi si Pangulong Duterte, nangyayari. Kasi nandun yung political will eh. Pangulong Duterte, tsaka si Pastor Apollo Kibuloy, doon ko nakita yung ano eh. Doon ko nakita yung pagiging tunay na leader. Kay Pangulong Duterte, nakakasama natin personal. Si Pastor Apollo Kibuloy, kahit paano, nakasama natin personal. Yung ano nila eh, yung persona nila, kumbaga napakalakas talaga ng, ng kanilang personalidad. Susundin ka dahil alam ng tao na tama yung inuutos mo sa kanila. Pero kaya siyempre, mali yung inuutos mo, hindi ka susundin ng tao. Kaya nagiging epektibo ang leader dahil sa kalidad ng pag-iisip, sa katinuan, sa sipag, sa talino, at doon sa may kakayahan talaga maging leader at may experience sa pagiging leader. Kaya nga, grabe si Pastor Apollo Kibuloy, kung ano gusto niya mangyari, lahat, di ba? Gusto niya mangyari, magkaroon ng stadium, nagkaroon ng stadium. Gusto niya magkaroon ng paraiso, nagkaroon ng paraiso sa Prayer Mountain. Lahat ng gusto ni Pastor Apollo Kibuloy na mangyari sa kanyang kongregasyon, nangyari. And si Pangulong Duterte, mga partners, lahat ng gusto niyo mangyari sa Pilipinas, kahit papaano, nangyari. That is a true leader. Yung sinusunod ka ng komunidad na pinangahawakan mo. Yun lang, partner. Kaya, ito lang talaga. For now, itong dalawa kinabibiliban ko. Mga partner, sa ano pa lang eh, doon pa lang sa pagsasalita. Pag nagsalita pa lang ang isang leader o yung sinasawag natin na mataas, alam mo na may power talaga siya. Kung magsasalita ka ng bangla-bangla at hindi maintindihan ng mga tao mo, doon pa lang, hindi ka na leader. Kasi pag isa kang leader, kailangan yung salita mo, matatakot na sila. At masasabi natin na pag sinabi mo, kung leader ka, susunod talaga. Kasi walang mangyayari kung sasabihin mo at hindi ka susundin ng tao mo. Kaya nga nakakabilib itong dalawang magkaibigan na to si Pangulong Duterte at si Pastor Kibuloy. Dahil pareho silang leader eh. Leader ng bansa at leader ng isang malaking simbahan. Biruin mo naman na kahit walang tulong ng gobyerno, pero pag sinabi ni Pastor, di ba, na gusto kong mangyari to, mangyayari. Kasi nga, nandun yung nandun yung will eh. Andun yung power eh. Andun yung pagiging isang leader. Ganon din si Pangulong Duterte. Pag sinabi ko na tapusin nyo to, tapusin nyo yan, mangyayari. Kung hindi nyo kayang gawin yan, o kung hindi nyo matapos yan sa sinabi ko, umalis na kayo dyan. Ganon ang isang leader, may paninindigan. Hindi yung pag sinabi niya na, example natin kay Marcos, yung paborito natin na pag umulan, pag bumaha, ipunin yung tubig. Tapos gamitin na lang natin sa pag tagtuyot na. Ayan ganyan ba ang leader? Hindi. Dapat ang leader may paninindigan talaga. Kung ano yung sinabi mo, yun dapat ang mangyayari. Hindi yung pag sinabi mo, next week iba na naman, next week iba na naman, pinadahilanan ka lang ng mga tao mo, alam ko, mali talaga eh. Ganon ka pa eh. Puro ka lang kadramahan. Hindi pwede maging artista ang isang leader. Dapat ang leader matatag, matapang at kailangan matigas. Kumbaga, dapat sundin yung mga sinasabi niya. Hindi lang pwede yung kuting. Hindi ka pwedeng maging mahina pag leader ka. Yun lang mga partners. Alam nyo, partners, ako'y nangangarap muli, no? Ay, may pangarap. Ikaw talaga asenso ka. Dami mo pangarap. Oo, madami pangarap. Alam ko kasi kung ang leadership ang pag-uusapan, yung dalawang mag-best friends, si Pastor Kibuloy at si Tatay Digong, yan ang talagang may leadership. Kita mo dyan, ano bang dalawang katangiang nakita kong leadership sa kanila? Influence. Kasi minsan yung influence, yan yung hindi mo nakikita. Yung sabi nga, hindi yan nakakain. Hindi yan nakikita. Correct. Pero, pag meron yan ng leader, ang tao sumusunod ng kusa. They are happy to follow. They will even die following them. Kaya, iyaan po ang influence. And at the same time, hindi duwag. Yan.
Kasi meron tao, may mga influence, ang binabala yung tao. Yes. Pero yung sarili nila, hindi. Kaya silang dalawa, kaya nakakulong yan, dahil lang taran, hindi na duwag. Dahil nakipaglaban ng tunay para sa ating kalayaan. Yan ang talagang kalayaan dahil kinakalaban nito ang mga rebelde, komunista, NPA na nagpapahirap sa bansang Pilipinas. So, influence and courage, nasa dalawang tao na yan. Kaya ang sinasabi ko sa inyo na nangangarap ako that someday, yung kwentuhan namin, nakapagkwentuhan kami dyan, mahaba-haba, na kasama si Pastor Kibuloy at si Tatay Digong. And ako, naniniwala ako, dahil parehas silang walang kasalanan, parehas lalaya sila sa tamang panahon. And magkakapagkwentuhan. Kasi yung nagkakwentuhan kami, hindi ako nagsasalita. Nakikinig lang ako. Kasi yung iba, salita na salita. Ganun. Kwentuhan, salita. So, kanya-kanyang ano. Ako kasi gusto Sino ko yung mga ganun? Salita lang salita. Hindi ko nabanggit. Kasi pagka ganito, pagka nag-uusap matalino, you just keep quiet because you will learn a lot from them. Yes. So ako, absorb ako ng absorb. Sige, kayo ang ano. Kayo, yung iba kasi Sino yung... Ayaw mo na. Kasi sila nag-uusap, natututo ko. Ay, tama si Pastor. Ay, tama si Tatay Digong. Ay, ito nga ang gagawin ko, yung ginawa ni Pastor. Ay, ito nga ang gagawin ko, yung ginagawa ni Tatay Digong. Diba na natututo.